Maiwalay raw sa apat na bahagi ang Metro Manila. 34,000 ang maaaring mamatay, 110,000 ang pwedeng masugatan, at higit 20,000 residential buildings ang masisira at 1.2 million ang maaaring mawalan ng tirahan kung sakaling tumama ang pinangangambahang 7.2 magnitude earthquake sa Kamaynilaan ayon sa Metro Manila Earthquake Impact Reduction Study. Ang nagtulong-tulong upang maitagawa ang isang pag-aaral. Lindol na may lakas sa 7.2 na maaaring tumama sa Metro Manila. Ang JICA o Japan International Corporation Agency ang siyang nagpasimuno ng pag-aaral sa pakikipagtulungan ng PHIVOLCS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology at MMDA o Metro Manila Development Authority. Upang lalo tayong mas malinawan, sinadya naming magpunta sa PHIVOLCS upang tanungin kung paano nabuo ang pag-aaral ng Myers. Can you explain to us how the 7.2 magnitude earthquake will happen here in the Philippines, especially in Metro Manila? No. Myers is only for the Metro Manila. It doesn't apply to other provinces. So when we say Myers simulation, it's only Metro Manila. So that's for only Metro Manila 7.2. For 7.2 magnitude, there will be an intensity of 8 and 9. So 9 close to the active fault and soft structures or soft ground, and 8 along hard rocks along Metro Manila. Sure. If it's 7.2 magnitude earthquake happens, is there a possibility that big tsunami will happen here like what happened in Japan? It's the source of tsunami for valley fault movement. It's on land, no? If that moves, there will be no tsunami because the source is on land. However, trench, that's another possible scenario. A trench in the Philippines, and the Manila Trench might move and may have a potential magnitude of 8.1 or 7.9 magnitude. So then there's a possibility of tsunami, but then it's a bit smaller than Japan. No? We estimate it to be around 2 to 4 meters in Manila Bay. So much lesser because I think Japan's 10 meters, no? But we are expecting only 2 to 4 meters. So, sir, we conducted a simple survey. So, out of 5 person, only one person knows about the 7.2 magnitude. Sir, how does the PHIVOLCS tell the Filipino people about this 7.2 magnitude? The 7.2 magnitude actually, of course, applicable to Metro Manila. Okay? So if you probably interview people, if they heard about, because there are already several news around this, no? Like print media and also TV, even in the time of the late Director Bayan. So in some way maybe they have encountered it, but probably that's not remember recently. So campaign still ongoing, no? Still continue to have this Isa ang Marikina sa pinangangambahang tamaan ng lindol dahil dito mismo tumatahak ang Marikina West Valley Fault. Sinadya namin ang opisina ni Officer in Charge Ronald Mejia ng 161. Paano po ihanda ng Marikina yung mga tao nila para sa kung sakaling mangyari 7.2 earthquake? Okay, ang lungsod ng Marikina, syempre sa pamumuno ng aming buong lungsod ni Mayor Del R. D. Guzman at ang Rescue 161 ay isa sa pinagkahandaan namin ay yung tinatawag natin na 7.2 kasi itong 7.2 ito ay hindi biro at ang lungsod ng Marikina hindi katulad ng araw na wala kaming masyadong building na matataas. Example, meron na kami ngayong market pa namin, auto shoes, talagang matataas na building.
Kaya isa sa pinakahandaan itong 7.2. Then ang staff ng Ref 161 ay lagi naming training ay rappel. Yung rappel namin, then collapse structure, yung lagi namin tinitrain sa aming mga staff. Sapagkat hindi biro ito sa lungkot. Maaaring sa cemental point is maaaring mag-collapse building. Kaya ito'y pinagbabastaan namin. Yung group ng rappelling team ng lungsod ng Marikina at saka collapse structure namin, yan ang lagi namin tinitrain. Nasusubok ang kahandaan ng Marikina ng mga iba't ibang kalamidad tulad na ng pagbaha ng Bagyong Ondoy. Handa ba ang Marikina kung sakaling maganap ang pinangangabaang lindol na may lakas sa 7.2? Then, ang aming punong lungsod ay naglabas kami ng handa ako, alerto, Marikenyo, lindol. Ito yung mga tips. No? Then, lahat ng tips ay naandito sa loob. Okay. Bibigyan ko kayo ng kopya nito para sa ganon, kung hindi man kayo tiga lungsod ng Marikina, pwede nyo itong i-adapt. Okay? Pwede nyo itong i-adapt. Hindi lang sa city, pati sa family. Diba? Ayan. Andito lahat ang tips. Then, andito din lahat yung mga yung emergency supplies namin na yung mga kagamitan namin na andito rin. Okay? Kasi napakalaking bagay sa isang lungsod na meron ito. Ito, lesson lang to, ibig sabihin sa mga biktima. Okay? Katulad ng mga schools, no? Mga schools, public, sa lungsod ng Marikina ay public, private school, yan ay patuloy ang pagbibigay namin ng mga pagsasanay sa earthquake drill. No? Ibinibigay namin sa kanila yung tamang pamamaraan kung paano maleleser ang biktima. Okay? Yung posibleng sila yung magiging biktima. Imbis na makatulong, sila pa yung magiging biktima. Yun ang itinuturo namin sa school. Hindi lang sa school. Itinuturo din namin to sa lahat ng ospital sa lungsod ng Marikina. Sa lungsod ng Marikina, meron lang tayong one public hospital, yung Amang Rodriguez Hospital. Then the rest, lahat is private hospital. Ultimo sa private hospital, itinuturo namin paano ang gagawin nyo sa oras ng lumindol, saan dadali ng pasyente. Then meron kaming MOA sa lahat ng hospital ng lungsod ng Marikina na sa oras ng lumindol, lahat ng doktor, lahat ng nurse kailangan papasok sa oras na yun. Walang tatanggi ng pasyente. Nasusundan niyo? Okay. Pagkatapos ng lindol, obligado lahat ng doktor ng City Health Office ng Marikina, lahat ng nurse, lahat ng EMT, lahat ng departamento sa lungsod ng Marikina under the Municipality of Marikina and under sa pamamahala ni Mayor Del, kailangan pumasok lahat. Lalong-lalo na ang mga doktor, nurse, okay, mga crew, EMT kami, papasok lahat. Sa tingin niyo, ano yung pinaka-lugar dito sa Marikina pinaka-maepekto ng 7.2? Ang 7.2 ay pag susundin natin yung naririnig natin sa mga TV, radio,
sinasabi ng Marikina East Valley Fault Line. Totoo to, meron Marikina East Valley Fault Line. Pero hindi kami pwedeng dumipende doon. Sapagkat naniniwala kami at naniniwala ang aming punong lungsod na hindi naman pwede kung yun ang fault line, yun lang ang tatamaan ng lindol, di ba? Siyempre, pag sinabi natin lindol, kahit karating po ng city, tatamaan, di ba? Kaya ang pananaw namin, yung paghahanda na ginagawa namin ay pangkalahatan sa lungsod ng Marikina. Saan po ba, sir, yung may tinitingnan ninyo magiging evacuation area ang Solomon? Ang magiging evacuation namin, lahat ng gymnasium ng lungsod ng Marikina. Meron kaming 49 gymnasium. Okay, kung mapapansin nyo, ang gymnasium namin, ang bubong niya is pabilog. Okay? Pabilog. Bakit pabilog? Kasi pag pabilog, lumindol man, pagbaksak, pabilog pa rin. Letter U pa rin. Diba? Pagbaksak mo, pa rin. Diba? Hindi aapektuhan yung tao sa loob. Yun ang paghahanda namin sa lungsod ng Marikina. Meron kaming 49 gymnasium. Doon lahat. Then, ang Sirmay Street near City Health Office, yun ang gagawin namin extension ng Amang Rodriguez Hospital. Sir, masasabi niyo po bang handa na yung mga Marikina sa natatakotang lindol? Handa ang Marikina. Handa ang lungsod ng Marikina, handa si Mayor Del, handa ang City Council ng Marikina, handa ang Rescue 161 ng lungsod ng Marikina. Ang lindol ay gawa ng kalikasan. Walang bagay sa mundo ang makakapigil nito. Ngunit maaari nating maiwasan ang malaking pinsala na may dudulot nito sa pagiging handa anumang oras. Ako si Michael Mejia at ito ang aking dokumentaryo.